Ibigay mo sa akin ang susi, Maristela. Hindi para sa isang magnanakaw at anak sa labas ang pamana ni Severino. Ngayong gabi hindi lang ang bahay na ito ang mawawala sa iyo, kundi pati ang dangal mo bilang isang abogado. Ang bawat salita ni Rosalinda ay parang latay ng latigo na humahampas sa katahimikan ng malaking mansyon. Sa gitna ng party para sa ika-30 anibersaryo ng kasal ni na Papa at Rosalinda, tumigil ang mundo. Ang mga bisita, mga kilalang negosyante at opisyal sa Iloilo ay nagbubulungan habang nakatingin sa aming dalawa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Hawak ko ang susi ng ancestral house na ibinigay sa akin ni Papa kaninang hapon. Sabi niya ito na ang simula ng aking pag-aari sa mga lupain ng aming pamilya. Pero ngayon, nakatingala si Rosalinda sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na tagumpay. Ano ang ibig mo sabihin? Tanong ko pilit pinanatiling matatag ang aking boses kahit nanginginig ang aking tuhod. Bumukas ang pinto at pumasok si Tadeo, ang aking kapatid, sa ama na may dalang isang makapal na dokumento. Inilapag niya ito sa lamesa sa gitna ng gulwagan. Maristela, matagal ka na naming pinagtakpan. Akala namin ay magbabago ka pero hindi. Ito ang mga ebidensya na ikaw ang nagnakaw ng pondo na dapat sana ay pambayad sa dialysis ni Mama noon. Parang may sumaksak sa puso ko. Hindi totoo yan. Ginamit ko ang ipon ko para sa pagpapagamot niya. Lumingon ako kay Papa. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, sa gilid ang kanyang mga mata ay nanlalabo, tila wala sa sarili. Sinubukan kong lapitan siya, ngunit humarang ang mga gwardiya ni Tadeo. Papa, sabihin mo sa kanila, sigaw ko. Ngunit si Papa ay hindi nagsalita. Tumingin lang siya sa akin, nang walang emosyon, parang hindi niya ako kilala. Ang lalaking ipinaglaban ko sa loob ng maraming taon, ang lalaking pinagsilbihan ko bilang abogado ng walang bayad, ngayon ay tila isang estrangero na. Dahil sa krimeng ito, patuloy ni Rosalinda, habang ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Bilang taga-pamahala ng ari-arian ako ang nagpapasya. Maristela Ledesma, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito at ang lisensya mo? Asahan mong bukas, wala na yan. Isang tawag sa teleponong natanggap ko, ilang sandali lang, mula sa Integrated Bar of the Philippines. Suspendido ang aking lisensya. Napaluhod ako sa sahig. Ang mga luha ay hindi na mapigilan. Lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang ito, lahat ng gabi na nagtrabaho ako para protektahan ang aming pangalan ay naglaho sa isang iglap. Sa pagtalikod ng lahat ng mga bisita at sa pagkaladkad sa akin ng mga gwardiya palabas ng gate, naramdaman ko ang bigat ng kawalan. Walang tirahan, walang trabaho, walang danggal. Habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas ng gate, tiningnan ko ang mansyon na aking kinalakihan. Alam ko, hindi lang ito simpleng pagpapalayas. May malalim na dahilan kung bakit kailangan nila akong alisin. At hindi ako papayag na matapos ang lahat nang hindi ko nalalaman kung ano ang itinago nila sa likod ng mga pekeng dokumentong yon. Ang ulan ay tila nahuhugas ng aking pagkatao habang nakatayo ako sa harap ng gate ng aming mansyon. Wala akong dalang, gamit tanging ang basang-basa kong damit at ang sakit na bumibigat sa bawat paghinga ko. Sa loob ng gate nakita ko ang anino ni Rosalinda na nakadungaw sa bintan at tinitingnan ang aking pagbagsak na palang isang palabas na natapos na. Ito ang Iloilo. Dito ako lumaki, dito ako nakilala bilang isang mahusay na abogado at dito rin ako unti-unting pinatay ng pamilyang itinuring kong mundo. Hindi ako pwedeng manatili sa kalsada. Kung mananatili ako sa lungsod na ito, siguradong mahanap nila ako ang mas lalong mapapahiya. Alam ko may mga mata si Rosalinda sa bawat sulok ng Iloilo. Kailangan ko umalis. Kailangan ko mawala. Sa gitna ng aking kalituhan, may isang pangalang pumasok sa aking isipan, Luningning Abad. Siya ang dating yaya ni Mama nung bata pa ako.
Nung mamatay si Mama, sinabi niya sa akin, Maristela, kung sakaling hindi mo na kaya ang bigat ng mundo sa Iloilo, pumunta ka sa antique. Hanapin mo ang lumang paaralan sa barangay namin. Wala akong ibang mapuntahan. Sa loob ng 2 oras, nakasakay na ako sa isang bus patungong antique. Habang tumatakbo ang bus sa madilim na kalsada, pilit kong iniisip bakit na yon? Bakit na yon pa na handa na akong tanggapin ang pamana ni Papa? Ang aking lisensya, ang aking pangalan, lahat ay kinuha nila sa loob lamang ng isang gabi. Ang bawat kilometerong nalalakbay ko palayo sa Iloilo ay tila bawat kilometro rin ng paghihiganti na dapat kong simulan. Hindi ako aalis dahil natalo ako. Aalis ako dahil kailangan kong mag-ipon ng lakas. Madaling araw na nang makarating ako sa antique. Ang hangin ay iba amoy dagat at basang lupa. Hinanap ko ang paaralang tinutukoy ni Aling Luning. Ito ay isang maliit na gusali na gawa sa kahoy na papalibutan ng mga puno ng niyog. Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ko ay ang huni ng mga kuliglig. Kumatok ako sa pinto ng maliit na bahay sa likod ng paaralan. Ilang sandali pa bumukas ito. Isang matandang babae ang bumungad sa akin, nakasuot ng kupas na duster. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Maristela? Mahina niyang tanong, tila hindi makapaniwala. Hindi na ako nakapagsalita. Napahagulgol na lang ako at napayakap sa kanya. Sa bisig ni Aling Luning, ning naramdaman ko ang unang pagkakataon ng kaligtasan matapos ang bangungot sa Iloilo. Pero habang hinahaplos niya ang aking buhok, isang tanong ang naglaro sa aking isip. Bakit biglang kinilabutan si Aling Luning? Ning nang makita niya ako, para bang inaasahan na niya ang pagdating ng isang sakuna. Anak, bulong niya sa aking tainga, hindi mo alam ang pinasok mo. Ang antique ay hindi lang basta taguan. Dito nakabaon ang kasaysayang pilit nilang ibinabaon sa limot. Hindi ko pa alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sa gabing yon habang nakahiga ako sa isang matigas na banig sa kanyang bahay, alam kong hindi na ako ang dating Maristela na nangangarap ng mana. Ako na ang Maristela na kailangang bumalik upang sumingil. Ang liwanag ng araw ay hindi nagdala ng ginhawa sa aking pakiramdam. Ang maliit na silid na tinutuluyan ko sa bahay ni Aling Luning ay puno ng mga lumang libro at amoy ng tuyong dahon. Sa labas, naririnig ko ang tawanan ng mga bata sa paaralang elementara na pinamamahalaan ni Aling Luning. Huwag kang lalabas hanggat hindi pa ako bumabalik, paalala niya sa akin bago siya pumasok sa paaralan. Pero hindi ako mapakali. Pag alis niya, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang paaralan ay napakaluma na, ang mga post ay kinakain na ng anay at ang mga bintana ay maluwag na tumatama sa dingding tuwing humahangin. Ito ang paaralan na gustong ipasara ng gobyerno at ng mga malalaking korporasyon para gawing resort ang parehong korporasyon na pinagbilihan ni Tadeo ng aming lupa sa Iloilo. Habang naglalakad ako sa pasilyo, naramdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin. Ang mga guro at ilang magulang na naghatid sa kanilang mga anak ay tumitigil sa kanilang ginagawa para titigan ako. Hindi ito ang tingin ng pagtanggap. Ito ang tingin ng paghihinala. Sino siya? Narinig kong bulong ng isang babae sa labas ng gate. Hindi ba siya ang babaeng nakita sa balita, ang anak ni Severino Ledesma na nagnakaw ng pera? Nanlamig ang aking buong katawan. Pati ba rito sa liblib na barangay abot ang tsismis na karating na ang paninira ni Rosalinda hanggang sa dulo ng antique. Pumasok ako sa isang maliit na stockroom sa dulo ng pasilyo upang umiwas sa mga tingin. Madilim sa loob at puro mga lumang records ng paaralan ang nakasalansan. Habang hinahanap ko ang isang upuan para maupo may natabig akong lumang karton. Bumagsak ang mga laman nito, mga lumang litrato, mga resibo at isang maliit na leather notebook. Pinulot ko ang notebook. Nang buksan ko ito tik na akong mabitawan ito. Ang sulat kamay sa loob ay sa aking ina. Marso 12, 1994.
Ikinasal kami ni Severino sa maliit na simbahan sa San Jose. Hindi man marangya sapat na ang sumpaan namin sa harap ng Diyos. Natatakot ako dahil alam kong hindi titigil si Rosalinda hanggat hindi niya nakukuha ang lahat. Napaupo ako sa sahig. Ang hininga ko ay bumibilis. Ang mga sulat na ito ang patunay na kasal ang aking mga magulang. Hindi ako anak sa labas. Ano ang hinahanap mo riyan? Isang boses ang bumasag sa aking konsentrasyon. Paglingon ko, nakatayo si Aling Luning, ning sa pintuan ang kanyang mukha ay seryoso at may halong takot. Hindi siya ang matandang maalalahanin na nakilala ko kagabi. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabala. Aling Luningning, sabi mo hindi ko alam ang pinasok ko. Pabulong kong sabi habang hawak ang notebook. Totoo bang kasal sila? Totoo bang may ebidensya dito? Hindi siya sumagot agad. Lumapit siya at kinuha ang notebook mula sa aking mga kamay. Ang mga papel na ito ay hindi lang basta alaala, Maristela. Ito ang dahilan kung bakit pilit nilang ipinapasara ang paaralang ito. Dahil sa ilalim ng sahig ng simbahan kung saan sila ikinasal, may nakatagong katotohanan na kayang magpabagsak sa mga Ledesma. Bago pa ako makagtanong, biglang may narinig kaming ingay sa labas, ang tunog ng mga sasakyang pangkonstruksyon, mga bulldozer. Nandito na sila, sabi ni Aling Luningning. Mas maaga sa inaasahan ko. Dumaloy ang kaba sa aking dibdib. Ang laban na akala ko ay tapos na ngayon palang pala magsisimula. Ang ingay ng mga makina ay parang halimaw na nanggigising sa katahimikan ng barangay. Mabilis na hinila ni Aling Luning, ning ang aking kamay, pilit kaming lumayo sa main building ng paaralan. Maristela, huwag kang magpapakita sa kanila. Ang mga tauhan ng korporasyong yon ay walang pakialam kung sino ang nasasaktan nila. Nagkubli kami sa likod ng malaking puno ng mangga. Mula roon nakita ko ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng construction company. Bitbit nila ang mga dokumentong nagsasabing legal ang kanilang pagbakod sa lupain. Paano nila nakuha ang karapatang gibain ng paaralan? Tanong ko, ang galit ay nagsisimulang manaig sa aking takot. Dahil sa pirmadong kasunduan na ipinakita nila na galing daw sa pagmamay-ari ng Ledesma Corporation. Sagot ni Aling Luning, ning ang boses niya ay punong-puno ng pait. Ngunit ang totoo, ang lupaing ito ay donasyon ng pamilya ng iyong ina para sa komunidad. Hindi ito pag-aari ni Severino at lalong hindi ni Rosalinda. Bumalik kami sa kanyang bahay nang magdilim na. Hindi ko mapakali. Kinuha ko ulit ang notebook ni Mama na itinago ni Aling Luning ning sa ilalim ng kanyang kama. Binasa ko ang bawat pahina. Ang bawat sulat ay parang isang paghihinagpis. Nakita ko ang mga detalye ng mga petsa, mga pangalan ng saksi at ang pangalan ng pari na nagkasal sa kanila, si Padre Anselmo. Aling Luning, ning nasaan na si Padre Anselmo? Tanong ko. Tumingin siya sa malayo. Matagal na siyang nagretiro at naninirahan sa isang liblib na kumbento sa kabilang bundok. Pero Maristela, pagkatapos mong umalis sa Iloilo, nakatanggap ako ng balita. Si Severino, ang iyong ama, ay nasa critical na kalagayan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano, bakit? Anong nangyari? Sabi ng aking mga kakilala sa Iloilo, hindi na siya makakilos. Ayon sa mga tsismis, pilit siyang pinapapirma ni Rosalinda ng mga dokumentong hindi niya naiintindihan. Ang sabi, pinapakain siya ng mga gamot na nagpapahina sa kanyang isip. Kung hindi mo siya maililigtas ngayon, baka bukas wala na siyang maalala tungkol sa iyo o tungkol sa katotohanan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumayo ako at kinuha ang aking maliit na bag. Saan ka pupunta? Tanong niya. Kailangan kong mahanap si Padre Anselmo at pagkatapos kailangan kong bumalik sa Iloilo. Hindi ko hahayaang mamatay si Papa sa mga kamay ng babaeng yon. Masyadong mapanganib, Maristela, wala ka ng lisensya, wala ka ng kapangyarihan bilang abogado. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakita ko ay hindi na ang Maristela na umiiyak sa ilalim ng ulan noong nakaraang linggo.
Ang mga mata ko ay matalim na puno ng determinasyon. Hindi ko kailangan ng lisensya para ipaglaban ang hustisya, sagot ko. At lalong hindi ko kailangan ng ari-arian para malaman kung sino ang tunay na anak ng mga Ledesma. Lumabas ako ng bahay sa kabila ng dilim. Habang naglalakad ako patungo sa terminal ng bus, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng notebook ni Mama. Isang susi na may kalawangin. Susi ng lumang simbahan sa Iloilo. Isang pahiwatig na ang laban ko ay hindi lang sa korte, kundi sa loob ng mga lihim na pilit nilang itinatago sa akin. Ang biyahe patungong kabundukan ay hindi naging madali. Ang kalsada ay maputik at baku-bako at ang bus na sinakyan ko ay ilang beses tumigil dahil sa sira. Ngunit ang bawat pagkabalam ay lalong nagpapatindi sa aking determinasyon. Hawak ko ng mahigpit ang susi na nakuha ko mula sa notebook ni Mama. Nang marating ko ang kumbento, bumungad sa akin ang isang matandang gusaling bato na nababalot ng lumot. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng hangin sa mga puno ang naririnig. Hinanap ko si Padre Anselmo. Sa wakas natagpuan ko siya sa harden na didilig ng mga halaman. Padre Anselmo? Tawag ko. Huminto ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinitingnan ako. Maristela, ang anak ni na Severino at Clara. Nagulat ako. Kilala niya ako. Padre, kailangan ko ang tulong ninyo. Ang aking ama, nasa panganib siya, at ang aking ina, kailangan ko ng patunay na sila ay kasal. Inakay niya ako papasok sa loob ng simbahan. Naupo kami sa isang lumang bangko. Alam kong darating ang araw na ito, Maristela. Ang kasal ng iyong mga magulang ay hindi na itala sa opisina ng gobyerno noon dahil sa kagustuhan ni Severino na itago muna ang relasyon nila sa kanyang pamilya. Ngunit ang talaan ng ating simbahan ay hindi mapapasinong alingan. Kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang leeg at binuksan ang isang maliit na kabinet. Inilabas niya ang isang makapal na libro, ang Parish Registry. Mabilis niyang hinanap ang pahina para sa taong 1994. Narito, sabi niya, tinuturo ang isang entry. Sina Severino Ledesma at Clara Santos, ikinasal sa harap ng Diyos at ng mga saksi. Para akong gumaan. Ngunit nang titingnan ko ng mabuti, napansin ko ang isang bagay. Ang pahinang yon ay may bakas ng pagkapunit at ang ibang mga detalye ay tila nabura ng chemical. Padre, bakit ganito? Tanong ko. May pumunta rito 2 buwan ang nakalipas. Paliwanag niya ng may pait. Isang babaeng nagpakilalang abogado ng Ledesma Corporation. Sinubukan niyang bilhin ang record na ito. Nang tumangi ako, bumalik sila at ginawa ito sa libro. Sa kabutihang palad nakagawa ako ng kopya bago pa man nila gawin ang krimen na ito. Inabot niya sa akin ang isang folder. Ito ang kopya ng sertipiko. Pero tandaan mo, Maristela, ang papel na ito ay walang bisa kung hindi ito maipapasok sa tamang proseso. At ang orihinal na record, kung wala yon, madali nilang idedeklarang peke ang kopya mong ito. Isang bigat ang bumagsak sa aking balikat. Ang orihinal na record na nasa simbahang pinagkasalanan nila sa antique, alam kong yon ang target ni Rosalinda. At kung nakuha na nila ang orihinal, paano ko mapapatunayan ang aking pagkatao? May isa pa silang tinatago, dugtong ni Padre Anselmo. Ang kasal ni Rosalinda sa kanyang unang asawa sa Manila. Hindi niya ito napawalang bisa kailanman. Kung mahanap mo ang talaan ng kasal na ayon, mawawala ng bisa ang lahat ng karapatan ni Rosalinda sa pamilyang Ledesma. Naramdaman ko ang kaba at pag-asa. Salamat, Padre. Gagawin ko ang lahat. Paglabas ko ng simbahan, nakita ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa malayo. Ang mga tauhan ni Tadeo, hindi sila nakita ni Padre Anselmo, pero alam kong sinusundan nila ako. Hindi na ako pwedeng mag-aksyaya ng oras. Kailangan ko nang bumalik sa Iloilo, dala ang ebidensya at handang sumabak sa digmaan. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa mana ito, ay tungkol sa pagbawi sa aking dangal at sa pagliligtas sa aking ama mula sa mga kamay ng isang babaeng walang puso.
Ang pagbabalik ko sa Iloilo ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nakasuot ako ng sombrero at makapal na salamin upang hindi agad makilala. Bawat sulok ng lungsod na ito ay puno ng mga alaala, pero ngayon, bawat isa ay tila sumusumbat sa aking pagbagsak. Hindi na ako ang abogadong nirerespeto sa korte. Ako na ngayon ay isang takas na hinahanap ng mga tauhan ni Rosalinda. Pero hindi ako natatakot. Ang kopya ng sertipiko ng kasal na ibinigay ni Padre Anselmo ay nakatago sa loob ng aking bag na kabalot sa plastik upang hindi mabasa. Ito ang aking sandata. Gabi na nang makarating ako sa labas ng mansyon. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga gwardiyang at papatrolya. Sa pamamagitan ng aking dating koneksyon sa mga staff sa bahay, ang yaya na nananatiling tapat sa akin si Nanay Sean, nagawa kong makapasok sa bodega sa likod ng mansyon. Maristela, Diyos ko, bakit ka bumalik? Mapangalib dito. Bulong ni Nanay Sean nang makita niya ako. Nanay Sean, kailangan kong makita si Papa, kamusta siya? Mabilis kong tanong. Hindi siya nakakalabas ng kwarto. Palaging nakabantay si Rosalinda. Sinasabi niya sa lahat na baliw na si Senyor Severino, kaya hindi na pwedeng tumanggap ng bisita. Pero alam ko, Maristela, binibigyan niya ng gamot ang amo ko para laging tulog. Nanikip ang dibdib ko. Kailangan ko siyang makausap. Gamit ang pamilyar na daanan sa likod ng kusina dahan-dahan, akong umakyat sa taas. Ang mansyon na dati, ipuno ng ligaya, ay parang isang bilangguan. Nakita ko si Tadeo na lumabas mula sa kwarto ni Papa. Mukha siyang pagod, may hawak na basong may lamang tubig at gamot. Tadeo, tawag ko ng mahina. Nagulat siya at muntik nang mabitawan ng baso. Maristela, ang nagigagawa mo rito? Aalis ka na bago pa kita maiparating sa mga gwardiya. Tadeo, alam kong hindi mo gustong gawin ito. Alam kong napipilitan ka lang dahil sa mga utang ni Rosalinda, sabi ko, habang dahan-dahang lumalapit. Wala kang alam, sigaw niya, pero humina rin agad ang boses niya. Si Mama, hawak niya ang buhay ko. Kung hindi ako susunod, ititigil niya ang pagbabayad sa utang ko sa mga tao na pwedeng pumatay sa akin. Tadeo, makinig ka. May ebidensya ako na hindi kasal si Rosalinda sa kahit kanino dahil may nauna siyang asawa. Pag napatunayan natin ang bigamy niya, mawawalan siya ng kapangyarihan. Malaya ka na sa kanya. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalinlangan. Paano ako maniniwala dahil kapatid mo ako, sagot ko? Pilit na pinatitibay ang aking boses at dahil ayaw kong makitang mamatay ang sarili nating ama, dahil sa kasakiman ng babaeng yon, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Rosalinda sa dulo ng pasilyo. Narinig namin ang tunog ng kanyang mga tako, ang tunog na dati ay kinatatakutan ko, pero ngayon ay kinamumuhian ko. Tadeo, sino ang kausap mo dyan? Boses ni Rosalinda puno ng suspetsa. Dali tago bulong ni Tadeo sa akin. Itinulak niya ako sa loob ng isang maliit na cabinet sa pasilyo. Sa loob ng dilim, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang bawat hakbang ni Rosalinda ay parang banta. Ramdam ko ang kaba ni Tadeo sa labas. Ito ang sandali ng katotohanan, kung tutulungan ako ni Tadeo o kung isusuko niya ako para iligtas ang kanyang sarili. Nasa loob ako ng masikip na cabinet, pinipigil ang bawat paghinga. Sa labas, naririnig ko ang mabibigat na yabag ni Rosalinda. Sino ang kausap mo, Tadeo? Ulit ni Rosalinda. Ang boses niya ay malambing, ngunit may halong lason. Wala, ma, nakikipag-usap lang ako sa telepo, sagot ni Tadeo. Naramdaman ko ang pagpintig ng puso niya sa kabilang panig ng pinto. Telepono? Bakit parang may narinig akong kaluskos? Huwag mo akong lokoin, Tadeo. Alam ko ang mga nangyayari sa bahay na ito. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Papa. Ayos lang ba ang batandang yan? Siguraduhin mong uminom siya ng gamot? Hindi natin pwedeng hayaang magkamalay siya hanggat hindi pa napipirmahan ang huling dokumento sa paglilipat ng lupa. Opo, ma. Sagot ni Tadeo. Umalis si Rosalinda. Ngunit hindi siya tuluyang lumayo.
Narinig ko ang pagtayo niya sa malapit tila nagmamasid. Lumipas ang ilang minuto na tila ilang oras, na masiguro ni Tadeo na wala na siyang naririnig, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng cabinet. Umalis ka na? Bulong niya ang mukha ay putlong-putla. Hindi ko siya kayang lukoin ng matagal. Tadeo, tulungan mo ako. Kailangan kong makita si Papa. Pakiusap ko. Huminga siya ng malalim at tumango. Dinala niya ako sa kwarto ni Papa. Ang kwarto ay amoy gamot at lumang papel. Nakahiga si Papa sa kama, mukhang payat at matanda na ang itsura. Nang makita ko siya, hindi ko mapigil ang mapaluha. Papa! Bulong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Unti-unting idinilat ni Papa ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, ngunit nang makilala niya ako, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Maris, Tela, andito ako pa. Huwag kayong mag-alala, ililigtas ko kayo. Rosalinda, hirap niyang sambit. Hindi siya ang akala mo. Alam ko pa, iimbestigahan ko ang nakaraan niya. Bago pa kami makapag-usap, nang matagal na rinig namin ang sigaw ni Rosalinda mula sa baba. Tadeo, nasaan ang mga dokumentong kailangan kong pirmahan ni Severino? Kailangan mo nang umalis, giit ni Tadeo. Pero kunin mo ito. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na USB drive. Lahat ng ebidensya ng mga transaksyon ni Mama at ng korporasyon, pati ang mga bank account na ginagamit niya para sa sugal. Ito ang kailangan mo para maipakita sa korte. Nagulat ako. Tadeo, bakit mo ito ginagawa? Dahil ayaw ko nang mabuhay sa ilalim ng anino niya. Sagot niya nang may determinasyon. Huwag kang magpapakita rito ulit hanggat hindi mo hawak ang alas mo. Kapag nalaman niya na wala na sa akin ang USB na ito, maghahasik siya ng lagim. Mabilis akong lumabas sa binta, na dumaan sa fire escape. Habang bumababa ako, nakita ko ang anino ni Rosalinda sa binta ng kwarto ni Papa. Galit na nagtatanong sa mga gwardya. Nasa akin na ang kopya ng kasal at ang USB na maglalantad sa kanyang mga krimen. Ang maskara ni Rosalinda ay unti-unti nang natatanggal, pero habang tumatakbo ako palayo sa mansyon, naisip ko kung alam ni Tadeo ang lahat ng ito, bakit na yun lang siya kumilos? Ano pa kaya ang mga sikretong itinatago niya na hindi pa niya naibibigay sa akin? Nakatago ako sa isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod lugar kung saan hindi ako kilala ng kahit sino. Nakabukas ang laptop ko, nililinis ang mga file mula sa USB na ibinigay ni Tadeo. Habang binabasa ko ang mga dokumento, hindi ko mapigilang manginig sa galit. Hindi lang pala sugal ang kinahuhumalingan ni Rosalinda. Ang mga perang ipinambayad sa mga pekeng kontrata ng lupain ay galing sa mga offshore accounts na nakapangalan sa isang Josefa de la Cruz. Sino siya nang? I-cross-reference ko ang pangalan sa lumang talaan ng civil registry, muntik na akong mapatalon sa upuan. Si Josefa de la Cruz ay ang pangalang ginamit ni Rosalinda noong siya ay nagpakasal sa Manila Labin, 5 taon bago niya nakilala si Papa. Ibig sabihin, buhay pa ang asawa niya noong ikasal sila ni Papa. Kasal pa rin sila hanggang ngayon. Bigamy, bulong ko sa sarili. Ang susi ng lahat. Ngunit hindi sapat na malaman ko lang. Kailangan ko ng mga saksi. Ang kumpanyang katransaksyon niya ay nakabase sa Manila at ang mga taong nakakaalam sa kanyang nakaraan ay unti-unti nang nawawala. Tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Maristela, boses ng isang matandang lalaki, si Padre Anselmo. Kailangan nating magkita. Ang record na nasa akin, may mga lalaking nag-aabang sa labas ng kumbento. Hindi na ligtas dito. Padre, saan kayo pupunta? Pumunta ka sa lumang pantalan sa Molo. May ipagkakatiwala ako sa iyo na orihinal na kopya ng record ng kasal ni na Severino at Clara. Ito ang kailangan mo sa korte. Kinabahan ako. Ang pantalan sa Molo ay madilim at madalas pagtagpuan ng mga sindikato. Pero wala na akong pagpipilian. Ito na ang huling pagkakataon ko para makuha ang orihinal na ebidensya.
Pagdating ko sa pantalan, maulan at madilim. Naghihintay si Padre Anselmo sa ilalim ng isang lumang bodega na kabalot ang katawan sa isang makapal na jacket. Nang makita niya ako agad, niyang inabot ang isang maliit na bag. Dito nakatago ang lahat, Maristela. Ang orihinal na records ng simbahan at ang listahan ng mga tunay na saksi sa kasal ng iyong mga magulang. Padre, maraming salamat, sabi ko habang tinatanggap ang bag. Biglang may tumutok na mga ilaw ng sasakyan. Isang itim na van ang huminto at bumaba ang mga armadong lalaki mga tauhan ni Rosalinda. Padre, tumakbo kayo, sigaw ko. Ngunit huli na. Napaligiran na kami. Bumaba mula sa van ang isang lalaking may peklat sa muka ang kanang kamay ni Rosalinda. Ibigay mo ang bag, Maristela, at sisiguraduhin naming magiging mabilis at walang sakit ang pagtatapos nito. Tiningnan ko ang mga lalaki pagkatapos ay tumingin ako sa dagat. Hawak ko ang bag. Ito ang buhay ko, ang hustisya para sa magulang ko at ang kalayaan ng aking ama. Hinding-hindi ko ito ibibigay. Subukan ninyo. Hamon ko kahit na nanging inig na ang aking buong pagkatao. Sa isang iglap, tumalon ako patungo sa madilim na bahagi ng pantalan sa ilalim ng mga lalaking nag-aabang. Ang pagtakbo ko ay hindi na para sa aking sarili, ito ay para sa katotohanan na matagal nang ibinaon ng mga ledesma sa ilalim ng lupa. Ang lamig ng tubig sa pantalan ay parang karayom na tumutusok sa aking balat. Tumalon ako sa ilalim ng mga pilon ng pantalan, nagtatago sa dilim habang ang mga lalaking may baril ay naghahanap sa itaas. Yakap ko ang bag na naglalaman ng katotohanan. Hindi nila ako makikita rito. Pagkalikipas ng ilang oras na nakababad sa tubig, dahan-dahan akong umahon at nagtago sa isang abandonadong bodega. Doon nanginginig sa ginaw binuksan ko ang bag ni Padre Anselmo. Bukod sa mga dokumento, may isang maliit na sobre na may nakasulat na para kay Tadeo. Bakit para kay Tadeo? Hindi ako nagpatumpik-tumpik. Gamit ang huling lakas, tinawagan ko si Tadeo. Tadeo, kailangan natin magkita, na yun din. Pagdating niya sa tagpuan, mukha siyang natataranta. Maristela, akala ko nahuli ka na nila sa pantalan. Huwag mong intindihin ang mga tauhan ni Rosalinda, sagot ko habang inilalabas ang sobre. Padre Anselmo left this for you. Tadeo, ano ang kinalaman mo rito? Binuksan niya ang sobre. Pagbasa niya sa loob, gumuho ang kanyang mundo. Ang sulat ay hindi lang basta record. Ito ay isang sulat mula sa yumaong ina ni Tadeo na ang totoo ay hindi si Rosalinda. Siya ay anak ng lalaking inabandona ni Rosalinda bago siya nagpakasal kay Papa. Ang sabi rito, garal-gal ang boses ni Tadeo, ang sabi rito hindi ako tunay na Ledesma. Ang nanay ko ay ang unang asawa ni Rosalinda at pinalaki niya ako bilang anak nila ni Papa para makuha ang mana. Tadeo, ginamit ka lang niya, sabi ko hinahawakan ang kanyang balikat. Ang bawat krimen, ang bawat kasinungalingan ginamit kanyang panangga. Kaya pala, bulong ni Tadeo ang mga mata ay ng lalaki sa galit at pait. Kaya pala tuwing nagkakasakit ako, ayaw niya akong dalhin sa ospital dahil baka malaman na hindi kami match ng blood type ni Papa. Ginawa niya akong instrumento para makuha ang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga tauhan ni Rosalinda, kasunod ang babaeng kinamumuhian ko sa lahat. Nakangisi siya, hawak ang isang maliit na pistol. Ang galing naman ng pagtatagpo ng dalawang anak na hindi ko naman tunay na tinuring na pamilya. Wika ni Rosalinda, ang boses ay puno ng pangunutya. Wala ka nang matatago, Rosalinda, sigaw ko. Alam na namin ang tungkol sa bigamy mo. Alam na namin na hindi mo anak si Tadeo. At sino ang maniniwala sa inyo? Tumawa siya. Ang isang suspendidong abogado at ang isang traidor na anak, ang lahat ng dokumento ay nasa kamay ko na. Hindi na, sagot ni Tadeo habang tumatayo. Dahil ang lahat ng sinabi mo kanina, ang lahat ng pag-amin mo ay nire-record ng USB na hawak ko ngayon. At live na ipinapadala ito sa server ng media at sa opisina ng kapulisan. Nanlaki ang mata ni Rosalinda.
Ang kanyang ngisi ay napalitan ng takot. Sa isang mabilis na kilos, sinubukan niyang agawin ang USB kay Tadeo, pero bago pa man siya makalapit, narinig na namin ang tunog ng mga sirena ng pulis sa malayo. Tapos na ang laro mo, Rosalinda. Sabi ko ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot. Ang pagtatapat na ito ang magiging katapusan ng kanyang kasakiman. Pero habang papalapit ang mga pulis, nakita ko si Rosalinda na tumingin sa akin, hindi ng pagsisisi, kundi ng pagbabanta. Alam kong hindi siya susuko, nang ganoon lang kadali. Ang courtroom ay hindi kailanman naging ganito katahimikan. Ang hangin ay mabigat puno ng tensyon. Sa gitna ng lahat, nakaupo ako sa mesa ng mga abogado. Ang aking lisensya ay pansamantalang naibalik dahil sa mga bagong ebidensyang iniharap ko bago ang pagdinig. Sa kabilang panig nakaupo si Rosalinda. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang mapagmataas na ngiti. Ang kanyang muka ay halatang puyat at puno ng galit. Sa kanyang tabi ay ang kanyang mga abogado na halatang kinakabahan. Ang nasasakdal ay nahaharap sa mga kasong bigamy fraud at attempted murder kay Severina Ledesma. Wika ng piskal. Isa-isa kong inilabas ang aking mga ebidensya. Ang kopya ng sertipiko ng kasal mula kay Padre Anselmo, ang mga bank statements na nakuha ni Tadeo, at ang huling alas ang recording ni Rosalinda kung saan tahasan niyang inamin ang paggamit ng gamot para pahinain ang isip ni Papa. Nang iparinig ang recording sa loob ng courtroom, nagkaroon ng kaguluhan. Hindi makapaniwala ang mga tao sa mga naririnig nila. Lahat ng yan ay peke gawa-gawa lang nila. Sigaw ni Rosalinda, subalit pilit siyang pinaupo ng kanyang abogado. Tinawag ko ang aking huling saksi, si Tadeo. Ang kanyang paglakad patungo sa witness stand ay mabagal at mabigat. Tiningnan niya si Rosalinda nang may halong lungkot at galit. Tadeo, maaari mo bang sabihin sa korte ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao at ang papel ni Rosalinda rito? Tanong ko. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking kasinungalingan, simula ni Tadeo. Hindi ako anak ni Papa Severino. Ginawa akong instrumento ni Rosalinda para makuha ang mana at ang mga dokumentong pirmado ni Papa na naglilipat ng lupa. Ginawa yon habang siya ay wala sa tamang katinuan dahil sa mga gamot na ibinibigay ni Rosalinda. Nanlumo si Rosalinda. Tila bumagsak ang lahat ng kanyang depensa. Ngunit biglang tumayo si Rosalinda at tumingin sa akin ng diretsyo. Akala mo ba, panalo ka na, Maristela, ang lupain sa antik, ang lupaing pinoprotektahan mo, ay nakasanla na sa bangko dahil sa utang na hindi mo alam. Kahit makulong ako, mawawala pa rin ang paaralan. Gumiti ako ng bahagya. Alam ko, Rosalinda. At dahil dito, bago ako pumasok sa courtroom na ito, nakipagkasundo na ako sa isang non-profit foundation. Ang lahat ng karapatan sa lupain ay nailipat na sa kanila bilang donasyon para sa pagpapatayo ng isang permanenteng eskwelahan. Wala ka ng habol sa lupang yon. Nanlaki ang mga mata ni Rosalinda. Para siyang inatake sa puso, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pagkatalo. Wala na siyang baraha. Wala na siyang kapangyarihan. Ang hatol ay mabilis. Guilty. Ang pagpukol ng martil, yon ang hukom, ay parang tunog ng hustisya na matagal nang hinihintay. Habang kinakaladkad si Rosalinda palabas ng courtroom, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Walang pagsisisi, tanging poot. Nang matapos ang lahat, lumabas ako ng building. Sinalubong ako ng sinag ng araw. Hindi pa tapos ang lahat, kailangan ko pang alagaan si Papa at ayusin ang buhay ni Tadeo, pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang pangalang Ledesma na dati, ipilit nilang dinungisan ay akin nang babawiin sa tamang paraan. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis at puno ng emosyon. Ang mansyon sa Iloilo na dati parang isang kulungan ay unti-unti nang nagiging tahanan muli. Si Papa si Severino ay dahan-dahang nakakabawi ng kanyang lakas. Bagamat mahina pa ang kanyang pangangatawan, ang kanyang isip ay malinaw na muli
at ang bawat tingin niya sa akin ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Habang si Rosalinda ay nasa loob na ng bilangguan, naghihintay ng kanyang hatol para sa iba pa niyang kaso, si Tadeo naman ay nagsimulang magbago. Hindi naging madali para sa kanya ang tanggapin na ang buong buhay niya ay batay sa isang kasinungalingan. Ngunit pinili niyang harapin ito ng matapang. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking opisina, pumasok si Tadeo. "Maristela," tawag niya. "Tadeo, pasok ka? May kailangan ka ba?" "Aalis na ako bukas," sabi niya sabay abot ng isang sobre. "Pupunta ako sa Cebu. May maliit na trabaho akong nahanap doon sa isang sakahan. Gusto kong magsimulang muli, malayo sa anino ng pangalang ito." Binuksan ko ang sobre. Ibinabalik niya sa akin ang lahat ng mga ari-arian na naisalin sa kanyang pangalan dahil sa mga maling dokumento. "Tadeo, hindi mo kailangan gawin ito," sabi ko. "Kailangan ko, Maris. Hindi ko na kayang hawakan ng perang hindi para sa akin. At saka," huminto siya, "sa lahat ng ginawa ko, ito lang ang paraan para makabawi ako sa iyo at kay Papa. Tinanggap ko ang mga dokumento hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang pagbabagong loob. Salamat, Tadeo. At tandaan mo anuman ang makaraan natin, kapatid pa rin ang turing ko sa iyo." Umalis si Tadeo nang may bitbit na magaan na loob. Pagkaalis niya, pumasok si Papa sa opisina. Tinulungan ko siyang maupo sa upuan. "Maristela," malungkot na sambit ni Papa. "Patawarin mo ako. Dahil sa aking pagiging bulag sa kasinungalingan ni Rosalinda, muntik ko nang mawala ang pinakamahalagang kayamanan ko, ikaw." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Papa, ang mahalaga ay nandito na tayo. Ang lahat ng nangyari ay nagsilbing aral para sa ating lahat. Ngunit hindi lahat ng sugat ay madaling maghilom." Habang nasa Iloilo kami, nakatanggap ako ng balita tungkol sa Antique. Ang paaralan na ipinagtanggol namin ay nakatanggap na ng pondo mula sa foundation na aking nakipagkasundo. Ang bawat bata sa barangay ay magkakaroon na ng pagkakataong mag-aral ng maayos. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang paghihiganti ay nagbigay ng hustisya, ngunit hindi nito na ibalik ang mga taong nawala. Gayunpan, sa harap ng lahat ng ito, napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpaparusa sa iba, kundi ang kakayahang magpatawad at magpatuloy. Sa hapon na iyon, habang tinitingnan ko ang paglubog ng araw mula sa balkon, alam kong ang kabanatang ito ng aking buhay ay nagwakas na. Ang sakit ay naglaho, napinalitan ng payapa at malinis na kinabukasan. Ang pangalang Ledesma ay hindi na muling madudungisan. Ito ay muling magiging simbolo ng katotohanan at pag-asa. Isang taon na ang nakalipas mula noong gabi ng paghatol kay Rosalinda. Ang Iloilo ay tila nagbago na rin ang hitsura sa aking paningin. Hindi na ito ang lugar ng pait at pagtataksil, kundi ang lugar kung saan muli kong natagpuan ang aking sarili. Ang mansyon ng mga Ledesma ay hindi na kasing lamig gaya ng dati. Ibinukas namin ang mga pinto nito sa mga taong nangangailangan ng tulong legal, isang pro bono law office na aking pinamamahalaan. Ang dating silid ni Rosalinda ay ginawa naming silid-aklatan para sa mga batang gustong mag-aral. Isang umaga habang naglalakad ako sa hardin, nakita ko si Papa na nagdidilig ng kanyang mga bulaklak. Siya ay malakas na, bagamat may bakas pa rin ang katandaan sa kanyang galaw. Numiti siya sa akin nang makita niya ako. "Maristela, may bisita ka sa labas?" wika niya. Paglabas ko sa gate, nakita ko si Tadeo. Bumalik siya mula sa Cebu mas payat, ngunit mas masaya ang kanyang mga mata. "Kamusta, Maris?" tanong niya. "Tadeo, ang tagal mong nawala?" Masaya kong tugon, sabay yakap sa kanya. "Nalaman ko na ang tungkol sa foundation. Ginamit nila ang pera para sa eskwelahan sa Antique. Proud ako sa iyo," sabi niya. Ngumiti ako. Ang pagbabago ni Tadeo ay isa sa mga pinakamagandang bunga ng lahat ng pinagdaanan namin.
Hindi na kami magkaaway, hindi na kami mga biktima. Kami na ang mga taong nagsisikap na itama ang lahat ng maling nagawa ng nakaraan. Bago kami pumasok sa loob, tumingin ako sa malayo sa direksyon ng antique. Naalala ko si Aling Luning, Ning at ang mga bata sa paaralang ipinaglaban namin. Doon sa ilalim ng mga puno ng niyog ay may nakatayo ng maayos na paaralan. Ang katotohanan ay hindi na nakabaon sa ilalim ng sahig. Ito ay naging pundasyon ng kinabukasan ng mga kabataan. Pumasok kami sa loob ng bahay. Sa harap ng aming hapagkainan, nagdasal kami. Hindi man perpekto ang aming pamilya, hindi man kami kumpleto sa wakas, ay naroon ang respeto at katotohanan. Hindi ako nagbabalak na magpakasal muli o maghanap ng bagong pag-ibig sa ngayon. Sapat na sa akin na ang aking puso ay payapa. Ang pagiging abogado ay hindi na lamang propesyon para sa akin. Ito ay isang bokasyon. Ang bawat kaso na aking tinatanggap ay isang pagkakataon upang matiyak na walang babaeng matutulad sa aking ina, na walang pamilya ang mawawasak dahil sa kasakiman. Sa huling pagtingin ko sa salamin bago ako lumabas, para sa isang pagdinig, nakita ko ang isang babaeng matapang. Ang bawat sugat sa aking nakaraan ay naghilom na at ang bawat pilat ay nagsisilbing paalala ng aking lakas. Ang buhay ay hindi laging madali at ang hustisya ay hindi laging nakukuha sa unang subok. Ngunit hanggat may katotohanan, may pag-asa. Ang kwento ng mga Ledesma ay hindi na kwento ng panlilinlang. Ito ay kwento ng pagbangon ng pagpapatawad at ng isang bagong simula na itinayo sa ibabaw ng bato ng katapatan. Tapos na ang lahat, at sa wakas ako ay malaya na.